Hello mga guys, mga kababayan, bigyan natin ng opinion reaction itong pagdidiscredit nila sa witness na si Gutesa. Alam niyo mga guys, marami ang natatakot dito kay Gutesa, lalo na yung mga involved dyan sa korupsyon at yung pinaka-mastermind. So ginagawa ang lahat ng paraan para mabura or mawala ng kredibilidad itong si Gutesa, para yung isinalaysay niya doon sa Senate Blue Ribbon hearing na nangyari at pag-involve dito sa dalawang malalaking tao, Saldico at Romualdez, ay mawala ng bisa. Yung investigasyon ng ICI ay tumutugma dito sa mga affidavit ni Gutesa. Yung pagdadala niya ng mga mali-malitang mga pera doon sa bahay ni Saldico, yun din ang naging resulta ng investigasyon doon sa ICI. At ayon sa investigasyon ng ICI, yung mga luggage na dinadala doon sa bahay ni Saldico ay naglalaman ng humigit kumulang 50 milyones or 50 million pesos. So yun din ang nakalagay doon sa affidavit ni Gutesa. Nang sabi ni Gutesa, humigit kumulang 50 million pesos ang laman ng mga luggage. At may nakalagay doon na yung iba ay nasa 48 million yung sa mga label na nakalagay doon. So tugmang-tugma doon sa ICI yung mga ipinahayag ni Gutesa doon sa kanyang affidavit. So mga guys, itong mga kalaban ngayon, ginagawa ang lahat ng paraan para itong si Gutesa masiraan. Doon idinaan sa peki kuno na notaryo at kung ano-ano pang mga pag-discredit ang ginagawa nila. So ito ngayon mga guys, lahat na ng mga bala nakatuon ngayon kay Gutesa. Kaya nanganganib itong si Gutesa na lumitaw. Kaya itong si Gutesa mga guys, ayon kay Mike Defensor, ay nasa pangangalaga ng mga kapwa niya Marines. So ito guys, pakinggan natin yung pahayag ni Senator Marcoleta ukol dito sa ginagawa ng pag-discredit kay Gutesa. Kaya lahat ng bala ay pinipilit na ituon kay Orly Gutesa para sirain, para sa ganun pahinain yung inilabas niya na pagsasalaysay sa Blue Ribbon Committee. Bigyan na natin ng mas dagdag na emphasis bagat nabanggit nyo na kanina. Gaano ba ang importansya itong si Gutesa? Bakit mukhang ito ang pinaproject ngayon, ano ha? At mukhang talagang seryoso silang i-discredit si Gutesa. Hanggat maaari lang siguro sa susunod na pagdinig, wag na itong lumutang eh. Kasi hindi na matagpuan ngayon at hindi na malaman kung saan nila hahanapin. Diyan mo makikita ang kahalagahan ng testimony ni Gutesa. Ayun, oho. Kung naalala mo, nung nag-deliver ako ng privilege speech sa plenary, sabi ko, si Orly Gutesa ang pinaka-credible na witness sa pagdinig na ito. Ang totoo niyan, sabi ko, sa aking palagay, si Gutesa mas credible kaysa sa marami dito sa ating kapulungan. Sinabi ko yun. Opo, napanood ko po yun. At sa aking palagay, si Gutesa ay mas matapang kaysa sa karamihan natin dito sa kapulungan ito. Kaya ganun na lang ang ginagawa nila. Kung makikita mo, lahat ay nagsisikap. Yung mga taong ito, nagsama-sama sila para sa ganon, i-discredit nila. Dahil dito sila natakot eh. Sabi ko nga sa'yo, napaka-credible ng kanyang testimony. Imbes na ipatawag yung mga taong binanggit niya. Halimbawa, binanggit niya si Congressman Eric Yap. Nakita niya siya nagdala ng pera ron. Tinawag ba si Eric Yap? Hindi tinawag eh. Hindi pa pinakamaganda ron, tatawagin mo para kung gusto mong baliwalain, i-discredit si Gutesa, paharapin mo si Eric Yap, siya mismo magsasabing hindi po totoo yan. O iharap mo. Tinawag niya rin yung, sabi niya, yung nagbibilang at tumatanggap ng pera sa bahay ni Saldico, diyan sa Valle Verde, ay isang taong nangangalang John Paul Estrada. Tama ba, Estrada? At saka Mark Texay. Bakit hindi mo ipatawag yun? Isip-isipin mo, napunta tayo doon sa pirma ng abogadang nagnotaryo. Samantalang yung malalaking tao na mag-uugnay kung totoo o hindi, doon nga natin mababalasa kung totoo nga sinasabi ni Gutesa, ipatawag mo. Ayaw nila ngayon. Takot na takot sila ngayon na ipatawag silang lahat. Bakit?
Credible yung tao eh. Yun pala. Yun ang sagot na sa tanong mo. Opo. Credible, kaya pinipilit nila. O ngayon. Pinipilit nilang gibain talagang si Gutesa, ito yung pinakahuli ngayon. Opo. Kahapon lang yata ito. Pinilit lang ako ni Defensor at ni Marcoleta. Isipin mo, para gibain. Ang tindi, Kasi no? talagang matindi yung kanyang ano eh. Oho. Matindi ang kanyang pahayag at very credible. Oho. He has nothing to gain, he has everything to lose. Opo. Kaya pa lang sabi, hindi raw matagpuan. Kung ako naman si Gutesa, matapos ang aking statement din. Binantaan siya eh. Magtatago din talaga ako. May gusto siyang puntahan siguro. Puntahan siya para siguro takutin, para sa ganun kayo, operan siguro. Lahat gagawin nila para sa ganun ay yung kanyang testimony ay mabaliwala. May bantakin nyo, mismong tagapagsalita. Sabihin yung buong pamunuan ng Philippine Navy na nasa sa ilalim po niya ang Philippine Marines, abay nagpa-press con pa para lamang sabihin hindi namin kinukup-kup itong si Gutesa. Sapagkat parang 2021 pa yata na ito ay retiro at wala na po kaming kaugnayan, anumang kaugnayan dito kay Gutesa. Yun po. Harinawa. Ganun ang lumabas na katotohanan. Pero ang alam ko, base na rin sa pagsasalita ni Mike Defensor, mga katropa niya sa sa Marines. Hindi naman niya sinabing mismong opisyalis ng kasalukuyang pamunuan ng Philippine Marines. Opo. Talaga naman, mukhang ganun nga po ang mangyayari dyan. So, yun pala. Ngayon natin naunawaan at sana nare-realize din ng ating mga taga-subaybay sa kaya ko po pinabigyan ng emphasis sa inyo para ma-realize nila, ganun pala. Kaya pala ganun ang tindi ng pagsira sa kredibilidad nitong si Gutesa. Damaging pala. Ito ang pinakamabigat. Opo. Na pahayag na nangyari sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Kaya lahat ng bala ay pinipilit na ituon kay Orly Gutesa. Para sirain. Para sa ganun pahinain yung inilabas niya na pagsasalaysay sa Blue Ribbon Committee. Sa anumang paraan. At ang paraan na ginamit nila ay puro kasinungalingan.